Ngayon, inilalapat ko lang ang pinakamahalagang paraan ng pananakit at pagmamahal sa inyo. Hindi nyo kayang harapin ang maraming buhay at kamatayan tulad ko, kaya naiintindihan na sa unang pagkakataon na maranasan nyo ang pagkakaibang ito sa pagsasanay, magkakaroon kayo ng mga tanong. Nag-isip si Baekhyun at sinabi, okay, ang layunin ay tulungan ang lahat na mapataas ang lakas na naabot nila. Hindi mo kailangang lubusang maintindihan ang paraang ito. Bakit ka mapapagod sa paraang ito? Isipin nyo lang, patuloy kayong magpapahampas sa akin, tapos mas lalakas kayo. Kung malinaw kayong mag-iisip ng ganoon, hindi na kayo makakaramdam ng sakit. Siyempre, kahit gaano ako makipaglaban, alam ko kung paano huminto, kaya hindi kayo mamamatay. Mamamatay lang kayo sa labanan ng buhay at kamatayan, tama. Walang sumulat ng pagsasanay, kaya ihanda nyo ang sarili nyong mahalin ko. Sinimulan niyang pumutok ang mga kasukasuan niya at magpainit ng mga balikat niya. Biglang namutla sina Yoonjong at Baekhyun. Hayaan ang demonyong ito na magsalita ng paisa-isa. Sa huli, gusto niya pa rin tayong saktan nang hindi natin siya kinamumuhian. Bumantong hininga si Baekhyun at tinanggap, naiintindihan ko. Kaya ang ibig mong sabihin, kung patuloy tayong makikipaglaban habang may lakas pa tayo ng mixed element peel sa katawan natin, mas lalakas tayo, tama. Ngumiti siya at sumagot, tama iyan. Kaya mag-ensayo lang kayo ng ganoon. Kailangan yung sulitin ang natitirang medicinal power. Hinawakan ni Baekhyun ang hawakan ng espada niya at hinugot ito para paalalahanan siya, maganda ang sinabi mo. Pero mag-ingat ka na huwag sumobra. May limitasyon ang kaya kong tiisin. Kung masyado kang ma-excite, bibigyan kita ng marka ng espada sa mukha mo, tapos mas magmumukha kang demonyo. Dagdag ni Chung Mayang, parang may labis ka ring panloob na lakas sa katawan mo, hindi pa nasisipsip ng katawan, tama. Tahimik na ikinuyong ni Chung Mayang ang labi niya at sumang-ayon, okay, napakatapang ng personalidad mo. Kahit gaano kasaktan, gagawin mo pa rin ang kapaki-pakinabang para sa Hwasek. Ito ang personalidad na gusto ko sa iyo. Hamon ni Baekhyun at tumalon, matapos magsalita, hinampas ni Baekhyun ang espada niya pababa. Hayaan kitang tulungan kang sumipsip ng ilang labis na medicinal power sa katawan mo. Mabilis na tumabi si Chung Mayang, ikinuyong ang kamao niya at gumamit ng ilang panloob na enerhiya para tumugon. Ang bagay na iyon, siyempre, hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Isang malakas na ingay ang nangyari. Malinaw sa lahat ang resulta. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpatuloy ang paglalakbay ng karwahe. Tuwing hapon, sabay-sabay silang naglalaban. Tuwing umaga, naglalakbay ulit sila. Maraming araw ang lumipas. Paulit-ulit ang aksyon. Sa isang malinaw na gabing may buwan, nakaupo si Libal sa isang karwahe na hila ng kabayo. Nakabalot ng kumot, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinapanood ang lahat na naglalaban, at tahimik na bumubulalas, ang kakaibang grupo ng mga tao. Halos isang linggo na, nag-eensayo silang lumaban buong araw, pero walang nawawalang momentum, walang malalaking sugat. Habang naglalaban sila, lalo silang nagiging masigasig, nakakaiba. Ang batang pinuno na dating napakalakas ay hinampas hanggang sa mawala ng anyong tao. Ngunit ngayon, ang maliit na pinuno na iyon ay nagdusa ng husto. Halos pantay na ang laban sa magkabilang panig. Sa kabilang banda, umiwas si Chung Mayang sa atake at hinaplos ang binti ni Yoonjong. Tinuruan ko lang kayo, halika, magbigay pansin sa ibaba. Kung mag-iiwan kayo ng butas tulad niyan, ay padadala kayo ng kalaban sa langit. Sumunod, sinipa niya ng malakas si Jogol sa tiyan, pagkatapos ay hinampas si Lulatu sa likod. Sumunod, hinampas ng isang kamay si Baekhyun ng malakas sa gilid ng mukha. Magbigay pansin, kailangan niyong lampasan ang sarili niyong kahinaan. Bakit niyo paulit-ulit na sinasabi iyan? Patuloy pa rin silang pinaparusahan gaya ng dati, kaya pinapagalitan pa rin niya sila. Kung hindi kayo magbibigay pansin kapag lumaban, sino ang magpapaalala sa inyo? Sa sandaling ito, hinampas niya ang bawat isa sa grupo, na nagliliparan sa iba't ibang direksyon. Ang ilan ay tumama sa mga puno, ang iba ay gamulong sa lupa. Pansamantalang huminto ang laban. Bumantong hininga si Chung Mayang, totoo, gumaling na kayo, pero mahina pa rin kayo. Aalis muna ako dito, mag-adjust kayo, tapos magnilay at magpagaling. Hinihingal na pagod si Baekhyun, sinubukang lumingon para tingnan siya, at nagtanong,
saan ka pupunta? Sumagot siya, nagsasanay ako. Pupunta ako para sa personal na dahilan. Biglang nanlaki ang mga mata niya, na parang may nakita. Galit na ikinuyom ni Jogul ang mga kamay niya at humamon, okay, magpapagaling kami at hihintayin ka naming bumalik. Umupo si Yeonjong at sinabi, nako, huwag niyo siyang galitin. Magpagaling tayo ng mabilis, kundi mapapagod tayo sa kahahampas. Umupo si Baekchun, nakatingin sa direksyon kung saan pumunta si Chung Mayang. Nag-isip siya ng kaunti, may kakaiba sa batang iyon kanina. May kakaiba, nakatingin sa kanya ng blanko, agad na nagtanong si Jogul, Kuya, anong nangyari? Nagtanong si Baekchun, mga bata, nakita niyo bang pinagpawisan si Chung Mayang? Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Kuya, sabi ni Jogul. Gaya ng sinabi ko, nakita niyo na bang ganoon si Chung Mayang? Niyakap ni Yeonjong ang dibdib niya at umupo, sumagot, dahil tao siya, hindi naman kakaiba ang pagpapawis. Nag-isip ulit siya sandali, nagsalita ulit siya, pero sa pagbibigay pansin, parang hindi ko pa siya nakikitang nagpapawis. Nagkwento si Jogul, kapag naglalaban kami sa sword field, hindi ko nakikitang pinagpapawisan si Chung Mayang. Pero wala iyon para sa isang halimaw tulad ni Chung Mayang. Tumango si Lula Tu, sumang-ayon, pero bakit ka nagtatanong ng ganyan, sir? Kumunot ang noo ni Baekchun, parang kakaiba sa akin, kaya nagtanong lang ako. Naalala niya ang ilang minuto kanina, nang lumingon ka at sinabing gusto mong umihi. Nakita ko, basang-basa ng pawis ang buhok sa batok ni Chung Mayang. Ang isang halimaw na kayang makipagsabayan sa isang martial arts elder ay pantay ang lakas. Mapagpapawisan ba siya dahil pagod siyang humarap sa atin? Dahil ba lumakas na tayo? Pero paano iyon mangyayari? Hindi tayo makukumpara sa martial arts elders. Kahit gumamit ako ng mixed one feel, hindi pa rin makatwiran. Parang may naintindihan siya, agad niyang sinabihan ang apat na tao na tumayo at pumunta sa loob ng kagubatan. Nakatihaya si Chung Mayang sa lupa at nagdalamhati, pagod na ako. Mamamatay na ako, para sanayin ang mga taong iyon, mamamatay ako sa pagod. Ang sinabi ni Senior Brother, na parang hinahampas sila para masipsip nila ang mixed element feel, parang simple. Pero sa unang tingin, makikita ng lahat na basta-basta lang tayong humahampas, pero hindi ganoon. Masyadong malayo ang gang at kailangang tumama sa eksaktong mga puntos sa katawan. Eksperto lang ang makakagawa nito. Kapag naglilipat tayo ng panloob na lakas sa bawat suntok, tapos ginagamit natin ang suntok na iyon para hampasin sila, medyo komplikado ang proseso ng pagkontrol ng panloob na lakas. Kung masyado akong gumamit ng panloob na lakas para labanan sila, masasaktan sila, masyadong kaunti, at masasayang lang. Siyempre, ang taong gumagawa ng boxing technique na ito ay kailangang maging maingat. Dagdag pa, ang bawat tao ay may magkaibang panloob na enerhiya sa kanilang acupuncture points, kaya kailangan din nating i-adjust ang assessment para sa bawat tao. May labis akong panloob na enerhiya ngayon dahil kumain ako ng mixed element pill. Kung wala akong ganoong karaming panloob na enerhiya, hindi ko sila matutulungan sa kanilang acupuncture points. Makikipaglaban lang ako ng pabalik-balik. Pagod na pagod ako at halos mamatay, pero wala akong magawa dahil sa Hua sect. Kailangan kong tanggapin ang pagdurusa. Katatapos lang niyang magsalita, humihip ang hangin, isang nalalaglag na dahon ang tumama sa bibig niya. Bumulala si Chung Mayang, nako, ganyan lang, galit na si Senior Brother. Umupo siya at nag-isip, kahit mas malakas na ako ngayon, marami pa ring eksperto sa labas. Kailangan ko pang magsikap. Malaki ang naitulong sa akin ng mixed element pill na ito. Kailangan kong sipsipin ito hanggang maubos ang lahat ng lakas nito. Balang araw, matutulungan kong lumaki ulit ang Hua sect tulad ng dati. Kaya ang hirap dito, araw-araw, habang nagsisikap ako, maraming eksperto na halos umabot na sa tuktok ng dom. Kapag naramdaman kong sapat na ang lakas ko, aabot na sila sa antas ng, anyway, lahat ay tungkol sa pag-abot sa tuktok ng martial arts at pagkamit ng pinakamalakas na lakas. Pero syempre, ang mga naunang umabant ay mas makikinabang kaysa sa mga huling umabant. Habang tumatagal, mas magiging magkakaiba ang lakas ng lahat. Syempre, kailangan nating magsikap ng husto para magawa ang gusto natin.
Pero kung gusto nating mauna at magkaroon ng kalamangan sa iba, kailangan nating magsikap ng husto, na hindi ginagawa ng lahat. Okay, nakikitang lumalakas ang mga kapatid ko, mas ganado rin akong tulungan sila ng husto, para matulungan silang mapagtanto ang mga bagay na hindi pa nila kayang mapagtanto sa sarili nilang lakas. Susubukan namin ang aming makakaya para tulungan silang sumulong at mapataas ang kanilang lakas ng mas mabilis kaysa dati. Ito ang determinasyon kong gawin ang makakaya ko. Para tulungan sila, hindi ko ito naintindihan dati, pero ngayon, matapos akong pumunta sa Swordfield, napagtanto ko na kung tutulungan ko ang aking mga kapwa monghe sa abot ng aking makakaya, sa hinaharap, magkakaroon sila ng malakas na lakas at maipapasa nila ang mga karanasang iyon sa kanilang mga disipulo sa susunod na buhay. Ganyan, ang bawat henerasyon ng iba't ibang disipulo ay magiging mas malakas ng mas malakas, at magkakaroon din ng pag-asa ang Huasek dahil doon. Ito mismo ang napagtanto ko. Bahagyang gumalaw si Brother the White Flower, na parang tumutugon sa kanyang mga salita. Biglang umupo nang nakakrus ang mga binti si Chung Mayang para subukan ang kanyang lakas. Sumabog ang isang bugzo ng kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya at tumayo para bumalik. Marami na tayong sinubukan nitong mga nakaraang araw, at napagtanto rin natin ang ilang bagay tungkol sa ating kapatiran. Mas lumalakas sila kaysa dati. Hindi na sila pabigat sa atin tulad noong nasa sword race, pero sa paglalakbay na ito, matutulungan nila tayo sa maraming bagay. Para maging mas malakas ang mga taong iyon, marami akong sinubukan, pero hindi nila alam ang ginawa ko. Dahil sa Huasek kaya ako nagdurusa. Nang bumalik siya, medyo natigilan si Chung Mayang. Mukhang masigla ang lahat, kailangan pa niyang bumulalas, bakit nakatayo ang lahat? Bakit hindi kayo umupo at magpahinga ng kaunti? Ngumiti si Baekchun at sumagot, magpapahinga. Nag-ensayo lang kami ng kaunti, hindi pa kami tapos, paano kami magpapahinga? Nagkibit balikat at ngumiti si Jo Gul, syempre, kung pagod ka, pwede kang magpahinga, Chung Mayang. Sumali rin si Yeonjong sa panunukso, pero hindi niya inakala na mapapagod ang isang halimaw na tulad niya. Sabi ni Lula Tu, kung pagod na pagod ka, halika rito at gagamitin ko ang kamao kong ito para masahihin ka. Sinenyasan ni Baekchun, okay, maghanda ang lahat. Pagkarinig niyon, sabay-sabay nilang binunot ang kanilang mga espada at itinaas ang mga ito. Sinenyasan ulit ni Baekchun, okay, maghanda ang lahat. Pagkarinig niyon, sabay-sabay nilang binunot ang kanilang mga espada at itinaas ang mga ito. Nagalit ang mga ugat ni Chung Mayang ng maaser, okay, parang minamaliit ko kayong lahat. Kaya sa pagkakataong ito, magiging malakas ako. Tingnan natin kung makapagsasabi pa kayo ng masama tungkol sa akin ng ganito. Halina kayong lahat, hindi ako magpipigil. Pagkatapos magsalita, sumigaw si Baekchun ng utos, halina kayong lahat, saktan natin ang batang iyon. Ngumisi siya ng sabik, okay, tingnan niyo kung gaano sila kasigla. Kuya, maraming magagandang bagay at mas maraming pag-asa ang Huasek ngayon.